Ayan guys, sa lahat ng mga presidente, sa lahat ng bansa sa buong mundo, kung mayaman man kayo, ang gagamitin nyo lang sa yaman ninyo katulad ng langis, katulad ng tubig sa ilalim ng lupa, dapat mayroong limitasyon. Sa 100% na capacity ng limitasyon, ang gagamitin nyo lang doon ang 25. Kasi kapag halimbawa kasi gagamitin nyo yung 50%, mag 50-50 yung kalagayan ng bansa ninyo. Pwedeng mawala yung pwersa ng bulkan ninyo, mauubusan siya ng langis, so pwedeng mamatay yung bulkan ninyo sanhi sa pagkabuhay ng mga bakterya. Okay? Kapag halimbawa naman ay maubos yung tubig sa karagatan ninyo, pwedeng maglindol naman. Dahil nga, mag-alburuto yung bulkan dahil nga kulang sa init, kulang sa timpla sa init at lamig. Hindi lang doon sa iba't ibang bansa, kung hindi ganun din dito sa Pilipinas. Yun din ang ginagawa namin. Kailangan lagi nating sukatin ang tubig karagatan na dapat ito ay nasa tamang sukat. Okay? Dapat magkasundo tayo. Kung halimbawa may yaman ang inyong bansa, dapat lagi ninyong isipin na kapag magira-gira naman, mas mawalan pa kayo, kukuha din naman kayo ng mga tauhan para magtatrabaho. Kung bibili na lang tayo sa bansa na may yaman, hindi na tayo kukuha ng tauhan, o di ba? Hindi pa kapag mag-away-away, kukunin mo yung yaman ng kapwa mo bansa, pwede pang may mawala na buhay. Tapos pwede pa kayong makakasira ng mga ari-arian sa mga negosyante o negosyo mo. Pwede pang masira o mawawala pa yung mga matutruma pa yung mga residente mo. Kaya dapat magkakaisa tayo, magkasundo. Total hindi naman na tayo magsinyasan kasi may dictionary naman tayo. Mayroon naman na tayong translator na pwedeng magkaintindihan ang bawat isa. Kaya wala na tayong dapat aalalahanin. Okay? Kasi ora mismo sa translator pwede na magkasundo at magkakaisa at magkaintindihan. So kung mayaman man ang bansa mo, huwag mong ipagkait, gawa ka ng merkado. Inuulit-ulit ko yan kasi nga, kadalasan kasi sa pinag-awayan, yung yaman, tapos kailangan pang magira-gira. Kung magkasundo na lang, 'di ba? So matutuwa pa si God sa atin. So yan ang dapat natin gawin, ang magkasundo at magawa ng merkado para doon nabibili ang kapwa mong nangangailangan na bansa. Okay? Hindi natin ipagkait ang yaman na binigay sa atin ni God. Okay? So naintindihan na natin yun. Hindi tayo magira-gira para hindi tayo mawalan. Hindi tayo mamroblema. Hindi madagdagan yung problema natin. So, Merry Christmas sa ating lahat. I love you sa inyo. Sana magkasundo-sundo na tayo. Wala nang away-away katulad sa Ukraine. Okay?